Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Today is June 30. Mag-reflect po muli tayo sa mga Psalms and Bible verses. Psalm chapter 37 verse 40, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. From Psalm chapter 19 verse 14, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi, kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Yan po ang ating mga panalangin today. From Psalm chapter 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Ang salita niyo ay iniingatan ko sa aking puso, upang ako ay hindi magkasala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya na ipinagkaloob mo sa amin at muli nakaraos kami ng malwalhati sa aming buhay. Gabayan mo po kami ng malinis na puso, mahanap namin sa iyo ang aming kaligayahan at ipagkaloob mo po sa amin ang aming mga ninanais. Ikintal mo po sa aming mga puso at isipan ang iyong mga aral at salita upang hindi kami magkasala sa iyo at maging kalugod-lugod kami at karapat-dapat sa iyong pagpapala. Sana po ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang aming iniisip at sinasabi, samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po yung mga dadasalin natin sa Psalm. Likha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Yan, dasalin natin sa Diyos na gabayan tayo ng malinis na puso upang ma-renew yung ating spirit. Kung tayo ay makasalanan kahapon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, and then i-renew yung spirit natin. Pilitin nating maging mabuti simula sa oras na ito. At ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang ako ay hindi magkasala sa inyo. Ugaliin po natin na magbasa ng banal na salita ng kanyang mga aral, araw-araw, at atin pong isa puso, isa isip at isa buhay. Idasal natin na kumintal sa ating isipan upang yun ang ating gabay sa ating pamumuhay sa araw-araw. So pag laging nasa isip mo na create in me, O God, a clean heart, parang susundin mo yun, patuloy ka, magiging masunurin ka, magiging kakaroon ka ng mabuting puso, mabuting kalooban, sinusunod mo palagi ang utos ng Diyos na lalayo tayo sa kasalanan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, And now these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Tatlong bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Dahil magkasama ang tatlo, faith, hope, and love, pananampalataya, pag-asa na tanging sa Diyos ka lamang aasa, and love. God is love. So, sa panahon daw na may mga panahon daw sa ating buhay na yung nakaklose ang pinto, sinasaraduhan ng Diyos ng pinto, yung mga relationship na hindi karapat-dapat, unhealthy relationships, yung mga hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa Panginoon, yung mga relationship na hindi nagbubunga ng maganda. Mas pinahihintulutan daw ng Panginoon na mabuo yung mga ugnayan o relationship na kahit pa maraming pagsubok, kahit maraming obstacles, pero yung pagsubok at obstacles ay nagbibigay sa kanila ng katatagan, nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob, nagiging gabay nila para lalong manampalataya sa Panginoon. Yun daw mga relationship na kung dumaan man sa maraming pagsubok,
ay nagiging mas matatag dahil sa ang pagmamahal ang nangingibabaw, yung may Diyos sila na sinusunod, yung may kasamang pananampalataya na ang pag-asa ay nanggagaling sa Panginoon at ang pagmamahalan sa isa't isa ang nagbubuklod sa kanila dahil ang Diyos ay nasa kanila. Yan daw yung mga pinalalago ng Panginoon. Tinutulungan na magpatuloy hanggang sa wakas. So kapag lumalapit tayo sa Panginoon, na gabayan tayo sa mga pagsubok at mga problema, humihingi tayo ng gabay na makita natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, at nang magabayan tayo ng malawak na pangunawa upang ma-overcome natin ang mga pagkukulang, maitama natin ang mga kamalian, makita natin yung mga kamalian natin sa positibong pamamaraan, hindi yung away left and right, hindi yung sisihan left and right, hindi yung gantihan left and right. Kaya nga sabi, faith, hope, and love, magkakasama siya, but the greatest of all is love. Sa anumang relationship daw sa Panginoon, syempre, sa pamilya, sa magkakaibigan, sa mag-asawa, at sa ating kapwa, idadasal daw natin na may kasamang pagsisikap, pagtsatsaga, katatagan, at syempre, buong pusong pagpasalamat. Diba sabi sa Corinthians chapter 16 na magpakatibay, magpakatatag, at maghintay, magtyaga, maghintay ng hindi sumusuko. Patuloy na panalangin dahil hindi tayo iniiwan ng Diyos. So sa anumang pagsubok, sa anumang obstacle, sa anumang problema, sa anumang mga karanasang masasakit na ating dinanas at daranasin, dapat daw tayo ay magpasalamat na may kasamang panalangin. Manalangin ng may taus-pusong pasasalamat at magtiyaga, maghintay dahil kahit kailan daw ay hindi tayo iwanan ng Diyos. Basta tayo nananampalataya, umaasa sa Kanya, naniniwala sa Kanya, nananalig sa Kanya. At patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, salita ng Panginoon. Gawin natin dasal ang mga salita ng Diyos. Ipaulit-ulit daw natin ang mga salita ng Diyos. Pag-uulan natin ng panahon ang pananalangin kasabay ng pagsasabuhay ng kanyang mga kautusan at mga aral. At nang sa ganun, bigyan tayo ng direksyon, ang tamang daan, ituturo sa atin ang tamang landas kung paano tayo magiging matuwid sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kasi nga, ang Biblia ang nagtuturo sa atin ng direksyon, nagbibigay ng mga kasagutan sa ating mga tanong na hindi natin mahanapan ng kasagutan. Siya ang nagtutuwid ng ating mga kamalian. So, ugaliin natin na pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Dahil tayo likas na makasalanan, yung kasalanang minana natin kay Eva at Adan, kaya dapat tayo laging lumalapit sa Panginoon, laliman natin ang ating relationship sa mga paanong paraan. Diba sabi, faith, hope, and love. Faith, ano na makikita yung ating pananampalataya, paniniwala. So, maniniwala tayo na ang Diyos ang ating tagapagligtas. Nung siya ipako sa krus, sinagip niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa sa Kalbaryo. So, maniwala tayo sa Diyos na tinubos niya ang ating mga kasalanan at siya ang ating tagapagligtas, at matuto tayong magpatawad sa mga kasalanan ng iba sa atin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At pag tayo daw ay nagpatawad tayo, patatawarin din niya. At siyempre, patuloy na panalangin na may taus-pusong pasasalamat at naniniwala na hindi niya tayo pababayaan. At kapag lumapit tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay Kanyang diringgin. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya sinasabi nga na maging matatag tayo at sa ating pamumuhay maging masikap, maging malakas ang loob at may pananampalataya dahil hindi niya tayo iiwan habang buhay. Basta patuloy tayong sumusunod sa Kanya, sapagkat sinasabi niya na ang tatawag sa Kanya dapat susundin ang Kanyang mga kautusan. At ang greatest commandment nga ay
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan sinasabi sa Mark chapter 12, verses 30 to 31. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Yan, paulit-ulit natin yung nadadaanan sa ating mga pagre-reflect. Kaya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na mahalaga kaysa sa dalawang ito. Yan, anong ibig sabihin? Sa bawat galaw mo, sa bawat salita mo, sa bawat saglit ng pamumuhay mo, dapat may pagmamahal na kasama. Dahil ang Diyos ay kasama natin sa katauhan natin. Sa pakikisalamuha natin sa ating kapwa, palaging may pagmamahal na makikita sa ating katauhan. May paggalang, may pagpapakumbaba, maawain, may taglay na kagandahang loob, may malinis na kalooban. Ang lahat ng ito ay pagmamahal. So ang utos niya ay magmahal, mahalin ang kapwa dahil ang Diyos ay pag-ibig. So kung anumang pagsubok o problema ang dumating sa ating buhay, tayo ay magpapasalamat at patuloy tayong mananampalataya, umasa sa walang katapusang awa ng Panginoon at palaging manalangin ng may taos-pusong pasasalamat na tayo ay gabayan ng walang hanggang pagmamahal upang patuloy tayong mabuhay ng matatag, may lakas ng loob, ng may buong kababaang loob, na mamuhay sa araw-araw ng tama. So, kapag ganyan ang ating gagawain araw-araw, meron tayong kapayapaan araw-araw. Kaya ulit-ulitin natin ito araw-araw. Ulit-ulitin natin sambitin ang mga salita ng Diyos, ulit-ulitin nating pag-aralan at ulit-ulitin nating isabuhay para tayo ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa pagpapala ng Panginoon. So, tayo ay manampalataya, tayo umasa sa Panginoon, tayo ay sumunod sa kanyang greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa. God is love. Huwag natin kalilimutan, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yan, sinasabi yan sa kautusan. That's from Matthew chapter 4 verse 4. Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya kailangan natin isabuhay ang bawat salita ng Diyos. Pag-aralan ang bawat salita ng Diyos. Dasalin po natin ang Our Father. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. At nawa po'y patuloy kayong makinig at magbasa ng mga salita ng Diyos. God bless you.